Mahilig ka ba mag-DIY? Tara, panoorin mo ito. Bago ko simulan ang actual assembly ay tara, samahan mo ako at maghanap muna tayo ng mga parts. Lahat ng gagamitin ko dito sa DIY na ito ay kung ano lang ang available dito sa aking mga resources. Wala akong pambili ng bagong battery kaya hanap tayo dito. Siyempre, hindi mawawala ang battery holder. DC socket, gagamitin ko tong extra charging port. Mangangailangan din ako dito ng BMS pang LiFeO4. 1S ang kailangan ko dito. At syempre, ito ang pinakamahalaga sa DIY na ito, ang charging module para sa mga mobile phone. Ito ang gagamitin ko, mukhang marami pa akong stock nito. Casing na lang ang kulang. Dahil wala akong casing na akma dito sa gagawin kong power bank, ito ay gagawan ko ng panibagong casing. Para sa mga ka-DIY na gustong gayahin, any type ng container or box ay pwedeng gawing casing. At ayan na, matapos ma-design, hintay lang ako ng ilang minuto at meron na akong bagong casing. Okay, tara. I-assemble na natin to. Unang dapat i-consider ay ang diagram dahil ito ang magiging pattern ko sa pagbuo ng power bank. Pansinin niyo mabuti, base sa ginawa kong diagram, gagamit ako dito ng 3 LiFeO4 battery na nakaparallel. Ang purpose nito ay para mas makunat o matagal malobat ang power bank. Kalimitan siguro sa mga nakikita nyo, isang BMS sa isang battery. Pero sa ngayon, 3 battery ang nakaparallel ang gagamitan ko nito. Itong BMS na gagamitin ko dito ay 3.6 volts ang kanyang charging voltage. Meron siyang 3.7 na charging cutoff at 2.1 volts naman ang kanyang low voltage disconnect. Meron din itong 12 amperes na continuous current kaya kung titingnan natin, kung sa charging application lang ang paggagamitan nito ay overkill pa ang module na ito. Dalawang 5 volts 2 amperes na boost converter step-up power module ang gagamitin ko. Ibig sabihin, pwede dito mag-charge ng dalawang mobile phone nang hindi nag-share ng resources sa isang module. Meron itong 5 to 5.5 volts na input voltage. 4.2 to 4.3 volts ang charging cutoff nito kaya itong module na ito ay akma sa mga 18650 battery. Kaya ang mga susubok nito gamitin sa LiFeO4 na 3.2 volts ay pag-isipan niyong mabuti. Ito din ay posible, kagaya ng ginawa ko, pero syempre at your own risk. Unang step pagdating sa actual assembly ay ang battery, na dapat ito ay masecure sa kanyang battery holder. Maging mindful lang sa polarity nito since parallel connection ito. Dapat the same direction ang positive at negative terminals ng 3 battery. Ito naman yung 5 volts 2 amperes charging module. Usually, hindi nakasolder dito ang USB port kaya yun ang next na gagawin ko. Isusolder ko ang USB support at ganun din ang 4 na pin connectors nito. Ganitong procedure din ang gagawin ko dito sa isang module.
Ang next step ay isolder ang tatlong battery sa ayong nakaparalel. Kailangan lang masigurado na nakasolder ito ng maayos upang maiwasan ang disconnection. After masolder ang bawat battery, kailangan ko lang matest ang voltahe nito upang masiguradong akma ito sa voltage reading ng battery pack na ito. At ayan, meron siyang 3.2 volts. Eto na, ang next step ay ang installation ng mga components sa ginawa kong casing. At saktong-sakto naman itong dalawang charging module. Ganon din ang DC socket para sa extra charging. Ang next step na gagawin ko ay dapat maisolder ang terminal ng mga charging module. Meron din itong polarity na posibleng masira kapag baliktad ang pagkaka-install or pagkakahinang. BMS ang next na isusolder ko at meron itong 4 na terminals. 2 para sa battery at 2 para sa input-output nito. Kailangan basahin mo lang ang labeling dito para maikabit mo ng tama. Ewan ko lang kung magkamali ka pa dyan. Matapos masolder, test ulit natin at ayan, merong tumatagos na 3.2 volts sa output ng BMS. Next step ay ipagkonekta ang mga wires ayon sa polarity ng bawat module. Lahat ng positive ay magkakasama at ganon din lahat ng negative na dapat magkakasama. At sa wakas, ilang tumbling na lang at matatapos na. Test muna ulit kung gagana pa nga ba. At ito na nga, mukhang success na naman ang aking DIY. Ito na yung actual case na ginawa ko kanina at tara, i-fix na natin itong mga parts dito sa case. Saktong-sakto parang sinukat. At ito na nga, meron na naman akong bagong DIY power bank. At i-actual test muna natin ito. Kung uubra nga ba itong power bank na ito, pang-charge ng mga mobile phone. Ayan na, gumagana na nga. Saktong-sakto din naman yung kanyang mga LED indicators. Paano naman i-charge ang power bank na ito? Pagdating sa charging, maraming paraan kung paano ito i-charge. Una, gamit ang phone charger mo ay pwede din itong gamitin pang-charge dito sa power bank na ito, kagaya nito. Kung meron ka namang 5 volts adapter ay pwede din kagaya nito. Isang magandang option para sa mga 5 volts adapter ay yung meron ng power indicator para hindi ka na nagtatanong kung nagcha-charge ba itong power bank na ito. Kung walang kuryente sa lugar nyo ay pwede din ito i-charge sa solar panel, mapa-USB man or DC socket. At ito na nga, kahit makulimlim ngayong araw ay nakahanap ako ng spot for solar charging. Ayan napaka-basic. At dito natatapos ang aking video ngayong araw. Naway may mga na-inspire sa videong ito at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.